Kung gusto mo matutong mag-trade ng crypto, ang video na to ay para sa'yo. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng account, paano mag-deposit using P2P trading, and kung paano mag-trade using spot trading. And sa dulo ng video na to ay may tip ako para sa inyo. So tara, simulan na natin. So ang unang step natin is to create an account and set up the security. So if wala ka pang account, click mo lang yung link na nasa description. After mo maklik yung link, ay mapupunta ka sa sign up page. So dito pwede mo gamitin ang email or mobile number mo to sign up. So depende na lang sa'yo kung ano ang gagamitin mo. Ay madali lang naman mag-sign up sa Bybit. So after mo mag-sign up, click mo lang tong profile icon, then click account and security. So dito naman kailangan natin i-increase ang identity verification level ng account natin to at least level 1 para magamit natin ang P2P trading and other services na ino-offer ni Bybit. So if hindi pa level 1 ang verification level ng account mo, click mo lang tong verify now. And dito naman sa advanced protection, enable lang natin tong Google Two-Factor Authentication para mas maging secure ang account natin. And pati din tong anti-phishing code para ma-verify natin na legit yung mga emails na dumadating sa atin galing kay Bybit. So naka-create na tayo ng account and set up na din natin ang security ng account natin. So for the next step, kailangan na natin mag-deposit using P2P trading. So hover over lang dito sa Buy Crypto, then select P2P trading, then basahin lang natin tong alert message, then click confirm. So dito sa page na to, dito tayo mag-filter ng mga sellers. So make sure na nakaselect tong buy. And para mas maintindihan natin ng mabuti, kailangan ko muna i-explain sa inyo yung proseso. So bago tayo makapag-trade or makabili ng kahit anong crypto na gusto natin, kailangan muna natin i-convert yung pera natin into a cryptocurrency na available sa P2P trading. So dito makikita natin na meron lang tayong 4 na options: USDT, BTC, ETH, and USDC. And personally, ang binibili ko ay ang USDT kasi it's a stable coin and ang price dito is naka-base sa US dollar. So hindi siya nagtataas baba ng katulad kay BTC or ETH. Pwede din naman USDC yung bilhin natin kasi stable coin din naman to. Pero para mas masundan nyo yung tutorial natin, I suggest na USDT na lang yung bilhin nyo. So select natin ang USDT. So dito lagay natin yung amount na ibibili natin ng USDT. Let's say 3,000. So next is the payment method. Ang gagamitin pala natin na payment method is GCash. So click lang natin to, then select GCash, then click confirm. So dito sa right side, kung napapansin nyo, may mga nakalagay na ineligible. So para ma-filter out natin to, click lang natin tong filter, then select show only eligible ads, then click confirm. So yun, wala na. And ngayon pwede na tayong mamili ng seller na gusto natin. Pero usually yung sa top ang may pinakamagandang offer. And kung titignan natin dito, 58 pesos lang yung price ng USDT ni Alvin M. And kay Errol naman is 58.09 pesos. Pero kung titignan naman natin yung completed orders ng bawat seller, mas marami kay Errol kumpara kay Alvin M. So kayo na lang bahala kung ano yung mas mahalaga para sa inyo. So after natin mamili, click lang natin tong buy USDT. Then dito sa baba, makikita natin yung USDT na marireceive natin. So sa 3,000 pesos ko, may marireceive ako na 51.72 USDT. So click lang natin yung buy. Dito naman kung makikita natin, meron tayong timer. So dapat masendan natin yung payment within 30 minutes. And dito naman sa right side, meron tayong chat box. So pwede mo i-chat si seller kung gusto mo. Then dito naman sa baba, under ng payment methods, click lang natin yung GCash. So dito makikita natin yung GCash name and GCash number ni seller. So ngayon kailangan na natin i-send yung payment kay seller. So open lang natin yung GCash. And huwag natin i-close yung website ng Bybit kasi kailangan pa natin i-click ang payment completed and i-send yung receipt kay seller. So click lang natin yung send, then select express send, then lagay lang natin dito yung GCash number ni seller and yung amount. Turn off lang natin itong protect, then click next. So dito double check lang natin if tama ba yung GCash number and name ni seller. And if okay na, click lang natin itong checkbox, then click send. And huwag natin kalimutan na i-save yung receipt kasi isi-send pa natin to kay seller. So after nyan, balik na tayo sa Bybit. Then dito punta tayo sa chat box. Chat natin si seller. Tapos send natin yung receipt.
Then after natin yan, click natin itong payment completed. Then dito naman click natin itong mga checkboxes. Then click confirm. So ngayon hintayin na lang natin na dumating yung USDT. So yung dumating na, click natin itong view my assets. So nasa funding account tayo ngayon. And kung makikita natin, meron tayong total equity na $51.72. Ito yung USDT na binili natin kanina. And makikita natin siya dito sa baba. So for the last step, turuan ko na kayo kung paano mag-trade using spot trading. Pero bago tayo makapag-trade, kailangan muna natin i-transfer yung USDT natin from funding to unified trading. So click lang natin itong transfer, then set from funding, then to unified trading. Then dito sa baba, make sure na nakaselect ang USDT. Then dito naman sa amount, click lang natin itong all para ma-transfer natin lahat. Then click confirm. As you can see, wala nang laman ang funding natin. So punta na tayo dito sa left side. Then click unified trading. So andito na yung USDT natin. And kung napapansin nyo, naging 51.93 yung total equity ko. Dahil kasi yan sa mga crypto dust, ito yung mga leftovers galing sa previous trades ko. So ngayon, punta na tayo dito sa trade. Then select spot trading. So ngayon ang nakikita nyo ay ang market ng Bitcoin. So ito yung chart niya. Then dito naman sa order book, makikita natin ang mga sellers, itong kulay red. Then ang mga buyers naman, itong kulay green. Then itong sa gitna, ito yung tinatawag na current market price. So kung nalilito ka sa mga nakikita mo ngayon, okay lang yan kasi hindi ka pa familiar sa mga functions and kung paano sila gamitin. So focus lang muna tayo sa mga basics. So make sure na nakaselect tong trading view. Then dito sa left side, hover lang dito sa logo ng BTC. Then dito sa baba, search lang natin yung cryptocurrency na gusto nating bilhin. Let's say SOL. So dito kung napapansin nyo, maraming pairs na pwede nating pagpilian. May SOL USDT, SOL USDC, SOL USDE, and SOL BTC. Pero since USDT yung binili natin kanina, dapat yung pipiliin natin is SOL USDT. So click lang natin to. So ito na yung market ng SOL. And para mabili na natin ang SOL, punta lang tayo dito sa trade, then select spot, then select buy, then select market. And kung napapansin nyo, maraming type ng orders na pwede natin gamitin. May limit order, may market order, and may TPSL. And under nito, marami pang options. Pero hindi naman natin kailangan gamitin lahat ng yan. Maghanap lang tayo ng isang klase ng order na angkop sa trading strategy natin. And kaya market order yung gagamitin natin dahil napaka-straightforward nito and madali lang siyang intindihin. So kapag market order yung gagamitin natin, ang mangyayari ay kung ano yung current market price, iyon na yung bibilhin natin. So dito sa baba, make sure na nakaselect ang order by value. Then dito naman, lagay natin yung amount na ibibili natin ng SOL. Let's say 10 USDT, then click buy. So ayun, congrats, nakabili ka na ng unang cryptocurrency mo. Then after nyan, punta lang tayo dito sa baba. Then select order history. Dito makikita natin yung field value. As you can see, may bawas na yung amount na binili natin ng SOL. And dahil yan sa trading fee. Pero kung i-calculate natin, sobrang liit lang naman ng trading fee. Dito naman sa order status, kung nagtataka kayo, kung bakit partially filled yung nakalagay, kahit totally filled na yung order natin, dahil kasi yan sa price limit. And huwag nyo munang isipin yan kasi magkakaroon lang tayo ng concern about price limit kung natitrade na tayo ng around $100,000. So ang tawag sa trade na ginawa natin kanina is long trade. Ibig sabihin, kapag yung value ng SOL ito tumaas, tapos na ibenta natin, dun tayo magkaka-profit. Kung gusto natin makita yung crypto na nabili natin, punta lang tayo dito sa taas, then click assets. And kung nagtataka kayo, kung bakit naging $551.94 yung asset ko, dahil kasi yan sa staking. May nakastake kasi akong $500. Ang staking ay isang passive income kung saan nilalak natin ang asset like USDT and in return, may small profit na ibibigay sa atin. Malit nga lang yung profit pero at least meron tayong income kahit walang ginagawa. And gagawa tayo ng separate video about staking para maturuan ko din kayo. So let's proceed. Then dito sa left side, select Unified Trading. So yun kung makikita natin, nandito na yung SOL na nabili natin kanina. So ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-sell. So balik tayo sa trade. Then click spot trading. Then search natin ulit yung SOL.
then select Sol USDT. Punta ulit tayo dito sa trade, select spot, then select sell, and market order pa rin yung gagamitin natin. Then dito sa baba, set natin sa 100% para mabenta natin lahat ng Sol, then click sell. Then punta ulit tayo dito sa order history, and dito makikita natin na na-filled na yung order natin. Ang crypto trading or investing ay napaka-risky na business. So, huwag tayong magti-trade or mag-i-invest na walang strategy or plan. Kasi pwedeng mag-shoot for the moon yung cryptocurrency na nabili natin, or pwede ding lumagapak yung value nito sa zero. Kaya pag-aralan muna natin kung ano yung tamang paraan ng pagti-trade or pag-i-invest sa cryptocurrency and kung paano i-manage yung risk. So, sana may natutunan ka sa video natin ngayon. And kung may tanong kayo, comment nyo lang sa baba and susubukan kong sagutin yan. And naway maging profitable trader tayong lahat balang araw. And God bless us everyone. Bye!